Iyon ang mga kababayan, hindi matanggap. Ayon kay Senador Dante Marcolita, hindi niya kayang tanggapin yung pagbibintang nitong si School Bukol, mga kababayan, Steve, Senador Tito Soto. Pinagbibintangan, mga kababayan, itong si Senador Dante Marcolita na inedit daw yung naging sworn statement, mga kababayan, ng mag-asawang Diskaya. Yan yung mabigat, mga kababayan, na pagbibintang nitong si School Bukol, Tito Soto pala, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang ayon kay Senador Rodante Marcolita, mahirap, mabigat na tanggapin yung ginawang pagbibintang nitong si Tito Soto, mga kababayan, na di umano ay inedit niya itong naging sworn statement, mga kababayan, ng mag-asawang Diskaya para daw hindi isama yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte doon sa ginawang sworn statement niya at gawing 2022 hanggang 2025 lang, mga kababayan. Hindi daw, tinanggal daw ni Senador Dante Marcolita yung 2016 hanggang 2022, mga kababayan. Mabigat yan. Mabigat na pagbibintang yan. Delikado ka niyan. School Bukol ka. Kaya nga, mga kababayan, itong si School Bukol ay pinaalalahanan ito ng kanyang kaibigan na si Senador Ping Lacson na hinahinay ka lang. Baka hindi ka magtagal dyan sa posisyon mo at baka matanggal ka kaagad. Dahil nga masyadong manipis, mga kababayan, yung bilang nila. Nagapang lang eh. Nagapang lang yung mga kasamahang senador. Kaya naging Senate President yan. Iwan ko lang kung anong mga pangako ang ginawa nitong si Tito Soto sa mga kasamahan nilang mga senador. Bakit biglang bumuto yan? At bigla nilang inalis o pinalitan itong si dating Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Mayroon kayang mga halaga? Mayroon kayang pirang involved dyan, mga kababayan? Kasi bakit itong si Risa Hontiveros biglang umalis doon sa hearing? Doon sa Senate Blue Ribbon nung may hearing ito. Nagpaalam, mga kababayan. Yun pala ay nag-usap na sila nitong si School Bukol, mga kababayan, para nga patalsikin itong si Chis Escudero o dating Senate President para nga matanggal rin bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Senador Dante Marcolita. Mabigat itong ginawang pagbibintang ni Tito Soto, mga kababayan. Uulitin ko, delikado kanyan, Senador Tito Soto. Ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Doon po sa angulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Pero pag binabanggit siya, singit ko lang, nagsimula doon sila 2016 eh. Eh bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan? Parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn statement. Isa pa yun. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo.
Kung mabawalas ang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung short statement ng mga Diskaya. Opo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung na aming tinatawag presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. short statement na yun? Diskaya. Dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, Oho. hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? So, pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba, ito yung sulat mo, babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Krami. Sa Krami. O, sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial gano'n? Center. Nag-request sa akin si Speaker Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request na Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya. Yan ang mga kababayan. Kasi nga, ni-request daw, nakita din natin yan. Narinig din natin yan. Nung nagkaharap nga, nung nilapitan nga ni Senador Dante Marcolita itong si Tito Soto, mga kababayan. Sinabi talaga mismo ni Tito Soto, harap-harapan kay Senador Rodante Marcolita na, yan kasi ang sinabi ni Speaker sa akin na huwag nang ibalik dito sa ating custody, dito sa Senado. Kaya sinunod yung mga kababayan, di ba? Kitang-kita, napakawalang hiya. Sobrang walang hiya nitong tao na ito, napakapalang mukha nito. Inamin niya, mga kababayan, nasunod-sunuran siya kay Speaker Martin Romualdez, di ba? Klarong-klaro. Tuta nga, mga kababayan, tuta siya ni Speaker Martin Romualdez. Bakit niya sinunod yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez sa kanya? Kung hindi man siya tuta ni Speaker Martin Romualdez, takot din ba siya? Nakinabang din ba siya, mga kababayan? Baka nung nakarang eleksyon, baka ito yung ating opinion lang. Hindi kaya mayroon ding nag-donate nito na may mga proyekto ng flood control, mga kababayan? Bakit pilit nilang pinagtatakpan itong si Speaker Martin Romualdez? Takot ba sila? Baka kumanta itong si Speaker Martin Romualdez at magtuturo din ng kanyang mga alipures, mga kababayan. Napakawalang hiya naman ang taong ito. Yun ang dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Medyo naka-idlit na ako, mga kababayan.
Shout out pala tayo kay Sid ng Camarines sa Norte. Shout out na rin kay Ma'am Florencia Leonor. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out kay Ma'am Berge Verhen de Dios ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco Dion, Yuri at saka si Sagi. Shout out na rin kay Maribic Bama. Shout out kay Ronnie Lisada. Shout out kay G Katsu dito sa may bandang baba. Shout out na rin kay Ma'am Imelda Pascua. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Imelda Pascua ng Bulacan. Shout out na rin kay Prim Pandoy. Shout out kay Regulo Malaka. Shout out kay Idol Carl. Ma'am Michelle Bolima, maraming salamat sa iyo, Ma'am Michelle Bolima. Shout out sa iyo. Shout out na rin kay Travel Vlogs by Toto. Maraming salamat. Fulgencio Rosinti, shout out sa inyo, at kay Mami Merly. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.